Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, marami po tayong pag-uusapan ngayon. Una nating pag-uusapan ay itong tungkol sa Eat Bulaga. Itong TVJ, Tito Vic and Joey, nag-file na raw ng complaint against dito sa Tape Incorporated. No? Kakasuhan na nila. Babawiin nila yung pangalan na Eat Bulaga. Ngayon, nag-reply na, kasi kahapon yun nangyari, nag-reply na itong tape, no, sa ginawa ng TVJ. Ito yung sabi ng caption ng Manila Bulletin. Tape lawyer comments on copyright case filed by TVJ about Eat Bulaga. Okay, yan ang una nating pag-uusapan. Pangalawa nating pag-uusapan ay itong si Vice President Inday Sara Duterte dumalo sa isang graduation, no? Advice to the graduates, do not be afraid to fail. So magandang mensahe ito sa ating Vice Presidente. Yan, pag-usapan rin natin yan mamaya. Pangatlo nating pag-uusapan, Presidente Bongbong Marcos, no? Maraming nagsasabi, no, basing sa survey, na mag-focus na lang raw itong si PBBM sa paglago ng ekonomiya ng ating Pilipinas. Yan raw ang sabi ng survey. Babasahin natin yung balita na yan tungkol dyan, no? At magkomentaryo tayo, no? Kung tama ba na mag-focus na lang si PBBM sa ating ekonomiya. Okay? Sa tatlong topic na yan, bago natin yan itatalakay, help me na i-like at i-share itong video natin para naman kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sa Facebook at sa YouTube. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share. Ready? 1, 2, 3, go. Thank you. And also guys, i-subscribe, i-follow ang Donmar TV sa ating Facebook at YouTube para naman lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe sa Donmar TV. 1, 2, 3, go. Okay, thank you. Punta tayo kaagad dito sa una nating balita, no? Tape lawyer comments on the copyright case filed by TVJ about Eat Bulaga. Unang-una, sa akin, tama rin naman na itong TVJ, bawiin nila yung pangalan na Eat Bulaga at gagamitin nila yan sa show. Kaya nga, formal silang nag-file ng case. Okay? So, ito yung sagot ng mga lawyer ng tape. Ito, balita ito ng Manila Bulletin. The complaint was filed by Tito Vic and Joey. Sila tatlo. And Jennifer before Marikina Regional Trial Court, Branch 273 for the copyright infringement and unfair competition under RA number 8293. Oh, ayan, formal na talaga yan. Otherwise known as the Intellectual Property Code of the Philippines and application for issuance of writ of preliminary injunction. Oh. So ito yung sabi ng kampo ng tape, no? Yung sa Eat Bulaga ng GMA. Okay, I do not have a copy of the complaint yet, but if it's the news, it's is correct that the case filed is for alleged infringement and unfair competition of the name Eat Bulaga, then it is not a copyright infringement. Ito yung argument nila. Eat Bulaga name, the design of the name, and the logo is trademark and not subject of copyright, said the tape lawyer Abraham Garduque. Hindi daw ito copyright. Yan ang reply nila, okay? That's why they are confident. She added that Tape Incorporated has the registration of the trademark. Ito yung pinanlaban nila. Eat Bulaga, so they cannot file infringement against the registered owner of the trademark. Their petition for cancellation of the trademark of Eat Bulaga is still pending before the IPO or Intellectual Property Office, and until such time that said petition is granted, the trademark Eat Bulaga and EB will be owned by Tape Incorporated. At any rate,
we will comply with the summon to the file answer. Okay. So magre-reply sila dyan. They are magpaparticipate sila dito sa complaint ng ano. Ngunit sa akin lang, meron silang kanilang argument na hindi raw yun yung sa pangalawa. It's not sabi nila hindi raw copyright infringement ron. Then this is not a copyright infringement. Ang Itbulaga's name was designed of the name and the logo is a trademark. Trademark ang pinanghawakan nilang argumento dito. Ang sa akin rin naman, no? Kahit anong argumento nyo dyan, no? Kahit anong argumento nyo, ibigay nyo na lang yan sa TVJ. Kasi kapag ipapatuloy nyo yung show nyo yan, no? Let's say na yung TVJ hindi nagtagumpay, hindi nila nabawi yung Itbulaga. Kawawa rin yung show nyo kasi i-bash kayo ng bash. Yun ang aking analysis dito. Okay? So ako pa sa inyo, ibigay nyo na lang yung dahil tatak na ng taong bayan yan. In-explain ko na yan. Okay? Kayo rin ang kawawa at in the long run. Yun ang explanation ko dito. Okay? So, nag-reply na sila dito, no? They are confident na hindi mababawi ang Itbulaga. That's one way of saying dito sa tape because of their argument. Pero at the end of the day, yung korte ang magde-decide dito. Okay? So kayong mga audience ko dito, mag-comment kayo dyan. Ano ang masasabi nyo dyan sa issue na yan? Okay? So pangalawa nating pag-usapan. Itong si Vice President Inday Sara Duterte, nag-advise dito sa ating mga graduates na do not be afraid to fail. Tama nga naman. No? Ako bilang estudyante, marami na akong beses na nabagsak. Nabagsak dahil sabi nga nila, the more you fail, the more you learn. 'Di ba? Kasi meron kang mga doon sa mga pagkakamali mo, doon sa mga failure mo, doon ka maka-learn ng lesson. Ito yung sinabi ni Duterte sa kanyang speech sa Ganao National High School seremonya, no, ng Pinagturpos 2023. Ikawalong moving up ceremony and 6th graduation ng recognition rights in Nueva Vizcaya. Sabi niya, do not be afraid to fail. The light inside of you is stronger than your failure. She stressed. Grabe, ang sarap, no? Grabe yung kanyang pagmo-motivate sa mga estudyante. The official urged students, no? In-urge niya yung student to nurture their own dreams like they are. Cultivating a garden for a child, for you, and dream is like a garden that you cultivate as you grow up. You water this garden with hard work, with courage, with love, and deep sense of optimism and excitement over the first bloom, she said. Itong masasabi ko dito. Itong pagmo-motivate ni VP Sara, no, sa mga estudyante, reality ito. Sometimes marami ang hindi sang-ayon dito. Yung ating pag-eskwela, no? Hindi 'yon ang daan para maging successful ka sa buhay. Maging mayaman ka ba o ano? Hindi 'yan. Hindi yung pag-aaral. Hindi 'yon. Yung pag-aaral ay guide lamang sa iyong pagkatao when you choose your real career. Okay? Ako, I'm graduate as an educator, no? Education graduate ako, pero nagamit ko hindi ako naging teacher, pero nagamit ko yung natutunan ko. Nagagamit ko kung paano magturo, nagagamit ko you understand
yung individual differences, no? Yung pag-handle ng marami akong natutunan sa aking pagiging an education student, education graduate. Hindi man ako nakapagturo pero nagamit ko sa aking everyday life. So, ang gustong iparating ng ating Vice Presidente sa mga estudyante yung kung ano ang dream mo, kung ano ang magiging dream mo, you focus on your dream and then put it with passion. Strive hard, no? Do not think of money na mag-generate ka ng maraming pera with that dream. Do not think of it. At tuloy-tuloy yan, no? One day, you will learn na, nakapag-generate na pala ako ng money through this passion of mine or through this career of mine. Kasi, unahin mo muna yung you master your craft bago ka mag-isip ng pera. Okay? Marami yan. Maraming naging successful dyan. So, yan ang ibig ng sabihin ng ating VP Sara Duterte. No? Na, do not be afraid to fail. Lahat nagfi-fail. Kahit ang ating Vice Presidente nag-fail, PBBM nag-fail yan, lahat tayo nag-fail. Pero there will come a time na those failures, yun ang basihan mo na you will grow up na magiging successful ka. Okay? Kasi kung puro ka lang success, hindi mo na malalaman, bagsak ka kaagad dyan. Dahil buong akala mo, tama na yung mga ginagawa mo, pero hindi pala. Babagsak ka dyan. Pasalamat nga kayo as early as dyan, bumabagsak ka. Dahil magagamit mo yan kapag nasa peak ka na inyong career. Okay? Marami. No? Maraming mga artista, mga doctors, mga lawyers, mga politiko, nag-fail yan lahat. It's up to you kung ikaw ay mag-give up or magpapatuloy ka. Okay? So magandang mensahe ito sa ating Vice Presidente. Ano ang masasabi nyo dito, guys? Mag-comment, mag-react kayo sa sinabi ng ating Vice Presidente. Motivation sa mga students. Okay? So, pangatlo nating pag-uusapan ay itong si Presidente Bongbong Marcos. Ayan. Survey ng Publicus Asia na conducted ngayong Hunyo lang has shown that most Filipinos believe that President Ferdinand Marcos Jr. should focus on improving the country's economy. According to the Pahayag 2023 second quarter survey results released on Thursday, July 13, 17% of Filipinos believe 17% of Filipinos believe that President Marcos should focus on the Philippine economy above all other macro issues. This finding highlights the significance placed on economic stability and growth by a substantial portion of the population. Publicus Asia said. Corruption was also identified as a major concern with 14% of respondents. Yan ang sabi ng taong bayan. 17% gustong mag-focus si PBBM sa economy at 14% naniniwala ang taong bayan na naghirap ang bayan dahil raw sa korupsyon. Okay? At 13% of the participants expressed concern about rising prices, inflation, while poverty, unemployment received 12% and 10% of responses respectively. Okay? So, ang pulot dulo ng balita ng survey ng Publicus Asia is malaking percentage yung gusto ng taong bayan raw na mag-focus itong si PBBM sa ating ekonomiya, which is
kung yan ay totoo man na survey, no, ng Publicus Asia, kung talagang um, malaking percent yan, that only shows na yung ating taong bayan naka-feel sa mga ginagawa ni PBBM tungkol dito sa ating ekonomiya. Dahil yung economy is the foundation, no, sa isang bansa. If malaki ang economy ng isang bansa, lahat yan na lahat ng mga ahensya ng gobyerno patuloy ang daloy dyan na smooth. Meron mang mga failures, pero ang economy talaga ang malaking factor dito. Okay? Let's say yung ating agriculture, no? Kapag lalago ang ating agrikultura, ibig sabihin walang magugutom. Kung lalago naman ang ating mga infrastructures, kung lalago naman ang ating what do you call that one? Yung mga businesses natin na mga in-encourage ni PBBM na mga foreigners na magtayo dito ng mga business dito sa atin sa Pilipinas, if lalago yun lahat, ang bansa natin ang makabenefit. Kapag lalago yan, alam naman natin dito sa Pilipinas, noon pa, problema talaga ang poverty. Maraming mga hindi nakakain ng 3 beses. Yung iba nga, hindi na kumakain dahil wala na talagang pera. So yung economy talaga, yung main na masasabi nating pundasyon ng isang bansa. So tama. Okay? At the end of the day, pinili yan ng taong bayan na yung ating ekonomiya ang piliin ng ating Pangulong Bongbong Marcos na mag-focus. Okay? Because that's the basic. Yung makakain tayo. Di ba? So, kayong mga audience ko dito, alam kong mga bright kayo mag-analyze. Ano ang masasabi nyo dito? Tama ba ang Publicus Asia survey na nag-number 1 ito sa percentage na gusto ng taong bayan na lalago ang ating ekonomiya? Dito na lang raw magfo-focus ang ating Pangulo. Di ba? So, para sa akin, nakikita yan ng taong bayan na si PBBM focus na focus. Hindi siya nagpa-apekto dito sa mga bashers, hindi siya nagpa-apekto sa mga vloggers, sa mga supporters o sa mga kalaban sa politika na binabash ang kanyang mga ginagawa, kundi tuloy-tuloy lang. Okay? Ayaw niyang magpadisturbo, focus lang sa ekonomiya. So anong masasabi niyo dito? Tama ba ang ginagawa ng ating Pangulo? Tama lang ba na minotivate itong si PBBM ng ating taong bayan na mag-focus na lang sa ekonomiya? Mag-comment, mag-react, pag-usapan natin yan sa comment section. Ano ang masasabi niyo tungkol dito? Okay? So guys, i-like, i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para kakalat ito sa taong bayan. Subscribe, follow Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito sa YouTube man o sa Facebook. Okay? So guys, hanggang dito lang itong video natin. See you in my next video and God bless sa inyong lahat.